Ang ating pagbasa sa umaga po na ito ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 1, verses 4 hanggang 12. Please open your Bible with me to 2 Thessalonians chapter 1, verses 4 hanggang 12. Ano man po ang version ng Bible na meron kayo, join me as we read publicly and as we read together the Word of God for this morning. 2 Thessalonians chapter 1, verses 4 hanggang 12. Kung nakita na po ninyo, follow along with me as I read to you the Word of God. 2 Thessalonians chapter 1, verses 4 hanggang 12. Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring. This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God, for which you are also suffering. Since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted, as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his might, when he comes on that day to be glorified in his saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. To this end, we always pray for you, that our God may make you worthy of his calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. May the Lord add blessing to the reading of his word. Kayo po'y makakaupo na. Saglit po tayong manalangin. Aming Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos na dakila. Kayo ang Panginoon maging ng mga kalamidad. Kayo ang nag-uutos sa mga bagyo at sa mga sakuna. Panginoon, kahabagan mo po ang aming bansa. Lahat po ng mga dadaanan ng napakalakas na bagyo, ingatan mo po sila, Panginoon. At nawa ang malaking kalamidad na ito ay magdala sa mga tao sa kaisipan na kayo ang Diyos na may-ari ng kanilang buhay. And may they repent of their sins and call upon you, sapagkat ang pangako mo, lahat ng tatawag sa inyong pangalan ay inyong ililigtas. Higit po sa kaligtasan ng aming mga pisikal na buhay, higit po sa kaligtasan ng aming mga material na pag-aari, ang aming panalangin, O Diyos, ang kaligtasan po ng aming mga kaluluwa. Bagamat ganun po ang aming panalangin, O Diyos, dumudulog pa rin kami sa inyong kabutihan at kahabagan. Ingatan mo po ang bansang Pilipinas. Iligtas mo po sa sakuna ang mga daraanan ng bagyong ito. Ang aming mga mahal sa buhay, ingatan mo po sila. Ingatan mo kami. And may you strengthen us through the preaching of your word. May we be edified. At Lord, dalangin po namin, iligtas mo ang mga makasalanan na wala pa po kay Kristo. Grant them faith and repentance. Bring them to Christ. At kami po na nandirito na, kami na mga mananampalataya na, patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya upang nang sa ganon mas lalo po namin kayong makilala at mas mag-umapaw ang aming pag-ibig sa inyo at pag-ibig namin sa aming kapwa. Pagpalain mo ang aming pagsamba, ang aming mga pagtitipon. Be with our brothers and sisters na wala po dito ngayon because of the typhoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating sermon series, Hard Truth, Loving Warning. At ngayong umaga po, ang pag-aaral na ating tatalakayin mula po sa mga talata na ating binasa ay pinamagatan po na God's Righteous Judgment. God's Righteous Judgment. Based from 2 Thessalonians chapter 1, verses 4 hanggang 12. Alam niyo po mga kapatid, God's judgment
is one of those teachings that many people and sadly many preachers doesn't want to talk about. Alam naman po natin yan, hindi po ba? Hindi talaga popular na topic na pinag-uusapan ng mga Kristiyano at itinuturo ng madaming mga pastor ang paghahatol ng Diyos. It is not a popular teaching, it is not a popular topic of discussion sa mga simbahan. Bakit po ganon? For these people, the topic of God's judgment is something to avoid because for them, it does not provide any sort of encouragement or positive effect. Usually, ang dahilan kung bakit ayaw nilang pag-usapan yung katuruan patungkol sa judgment ng Diyos ay kasi para sa kanila, hindi naman yan nakaka-encourage. Hindi naman yan nakapag-build up ng pananampalataya. Hindi naman yan nagbibigay ng positibong impact sa mga nakikinig. Kaya nga madaming mga simbahan at madaming mga pastor na hindi masyadong pinag-uusapan o masyadong itinuturo ang katuruan patungkol sa paghahatol ng Diyos. Pero alam natin that God's judgment is clearly taught in the Scripture. Because the apostles like Paul clearly preach this topic on churches and believers. If you know your Bible, magiging maliwanag sa iyo na talagang itinuro at ipinangaral ng mga apostol ang doktrina ng paghahatol ng Diyos. Dito lang po sa binasa natin na mga talata, very evident ang emphasis ni Apostol Pablo sa katotohanan that God will judge people. Especially, He will judge those who are wicked and those who refuse to obey the gospel. In fact, para kay Apostol Pablo, the judgment of God on the wicked and the unbelievers is a righteous judgment. Para kay Apostol Pablo, isang matuwid na paghahatol ang gagawin ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Especially sa mga taong masasama at ayaw magpasakop at kumilala sa Diyos. Ito yung thesis na ini-advance ni Pablo sa ating teksto. Matuwid ang hatol ng Diyos. The New Testament considers God's judgment as the expression of His holiness towards the wicked and the unrighteous. Kung babasahin po natin ang New Testament, kung titignan po natin ang pagtuturo ng bagong tipan, itinuturo sa atin ng Biblia na kaya merong paghahatol na gagawin ng Diyos ay dahil kasi ang ating Diyos ay banal. Since God is holy, He will render judgment. Kapahayagan ng kanyang kabanalan, ng kanyang katuwiran. In fact, kapahayagan ng kabutihan ng Diyos ang paghahatol na ibababa niya o igagawad niya sa mga tao. Especially those people who are wicked and unrighteous. The judgment of God is the demonstration of His justice and His divine indignation to all that is evil and sinful. Madami ngayon, hindi ba? Popular na pag-usapan sa social media. Mula nang maungkat yung flood control controversy, sabi ng mga tao, bakit hanggang ngayon wala pang nakukulong sa kanila? Of course, we understand due process of the law. Pero masisense natin yung indignation ng mga tao. Ang daming namatay, ang daming nalubog ng mga tahanan sa nakalipas na bagyo in Visayas. The people are demanding accountability. Pero we know, we may not have that justice on these people. Baka nga wala talagang makulong sa kanila. Pero alam nyo, because of the reality of the judgment of God, makakaasa pa din tayo na ang mga taong masasama, ang mga taong gumawa ng hindi tama sa kanilang kapwa,
ay maparurusahan pa rin. In other words, they will not escape the divine and the righteous judgment of God. They may escape the justice of man, but they will definitely not escape the righteous judgment of God. Bakit po? Because the judgment of God is the demonstration of His justice and His divine indignation to all that is evil and sinful. So mga kapatid, yun po ang ating pag-asa. Yun po ang ating aasahan. At yun ang pag-asa na sinasabi ni Pablo sa mga talata na ito na ginamit niya upang palakasin ang loob ng mga taga-Tesalonica. Kasi sila mismo nakakaranas ng persecution. Sila mismo ginagawan ng masama dahil sa kanilang pananampalataya. Sa mga kapatid, far from being a topic that do not bring about encouragement or positivity, the doctrine of the judgment of God, rightly understood from the Bible, is a teaching that provides hope and assurance that God will bring justice by punishing all evil and wicked people. Diyan po tayo umasa. Pagtiwalaan po natin ang Diyos na gagawin niya kung ano ang tama. Hindi po hahayaan ng Diyos na hindi maparusahan ang mga taong masasama, ang mga taong ayaw tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So kung meron po sa inyo na ginawan ng masama, kung meron po sa inyo na ginawan ng injustice, and it seems like parang hindi ko na matatanggap yung katarungan na deserve ko naman kasi ginawan ako ng masama. Ito po ang aking encouragement sa inyo, mga kapatid. God will bring justice. He will bring justice on your behalf. Because justice delayed is not justice denied. Let me repeat. Justice delayed is not justice denied. Kung titignan natin ang kapanahunan natin ngayon, parang wala ng pag-asa. Mukhang wala nang maparurusahan. Namamayagpag ang kasamaan at ang mga masasamang tao. Injustice is all over the place. Pero maliwanag ang sinasabi ng Biblia, the Lord will bring about justice. Now, the church in Thessalonica was facing intense persecution from both Jewish and Gentile neighbors. Bata pa itong mga mananampalataya na to. Bagong simbahan pa lang na itinatag ni Pablo itong church in Thessalonica. Pero yung mga Hudyo sa syudad ng Thessalonica at yung mga Hentil, ayaw nila na ang mga taong ito ay merong bagong pananampalataya at naniniwala kay Jesus. Katulad ng mga madaming Kristiyano during the time of the New Testament na persecute din itong mga kapatid po natin na ito in Thessalonica. The suffering due to persecution combined with some false teachings. Imagine, hindi lang sila napapersecute, nakukonfuse din sila kasi madami ding pumasok na mga maling katuruan sa kanilang simbahan, especially patungkol sa second coming ng Panginoong Jesus. Potentially, including a forged letter claiming to be from Paul. No, merong isang peking sulat na dumating sa kanila, nagpakilala galing kay Pablo at sinabihan sila na dumating na ang araw ng Panginoon. Dumating na si Jesus. Kaya nga yung ibang mga mananampalataya, some members believe that the day of the Lord had already passed. Ang problema, kung dumating na yung araw ng Panginoon, anong pang ginagawa nila sa lupa? Ibig sabihin, ang kanilang mindset, naiwan sila ng pagdating muli ni Jesus. Kaya isinulat ni Pablo itong 1 and 2 Thessalonians to address that issue at para bigyan sila ng encouragement dahil nga they are being persecuted. Now, this misunderstanding caused some believers to become idle,
refusing to work as they awaited Christ's immediate return. Yung iba naman, total, malapit na palang dumating si Jesus, hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako maghahanap buhay. Hihintayin ko na lamang ang pagbaba ni Jesus sa langit. Kinorek ni Apostol Pablo yon. Alam nyo, kung merong isang tao na galit sa mga tamad, si Pablo po yon. In fact, sabi niya, yung mga tamad sa inyo, he is talking to the believers, no? Kung meron sa inyong kapulungan na tamad, huwag ninyong pakakainin. Ang tindi ng mga pananalita ni Pablo. Now, after receiving an update, Paul learned that the issues addressed in his first letter had worsened, leading to a heightened confusion and fear among the Thessalonians due to intense persecution. Nagwo-worry si Pablo. Kasi nga, mga batang mananampalataya pa lamang ang mga to Hindi pa sila ganun ka-matured. Hindi pa sila ganun katagal sa kanilang pananampalataya, pero dumanas na sila ng intense persecution. Kaya nais ni Pablo na iparating sa kanila yung kanyang pastoral care at yung assurance mula sa salita ng Diyos para nang sa ganon manatili sila sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga persecution po na dinadanas nila. Kaya nga, God's righteous judgment is a guaranteed future reality that brings ultimate relief and vindication to His suffering people while bringing eternal justice upon those who reject Him and His gospel. Di ba yan yung unang sinabi ni Pablo sa mga talata na binasa natin? Huwag kayong mag-alala. God will afflict those who afflict you. Parurusahan ng Diyos yung mga nagpe-persecute sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan ninyo. Now, God's righteous judgment is the ultimate hope of Christian believers, especially those who are suffering intense persecution like the believers in Thessalonica. Nais ko pong ipamanhik sa inyo, mga kapatid, na yung paghahatol ng Diyos, ang kanyang matuwid na hatol, ang pag-asa ng mga mananampalataya. Lalo na ang mga mananampalataya na nakakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pagmamahal kay Kristo. Katulad nga po ng sinabi ko noong midweek service in Central, yung mga kapatid natin in Nigeria, they are suffering intense persecution. At hindi po nagbabago itong sinabi ni Pablo na maging sila, tulad ng mga kapatid natin in Thessalonica, ang kanilang ultimate hope is the righteous judgment of God. Bakit? Kasi po, hahatulan ng Diyos ang mga kaaway ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating mga pag-uusig, sa mga paghihirap na daranasin natin bilang mga mananampalataya, yung mga sakripisyo natin na ginawa para sa simbahan, na parang hindi na-appreciate ng mga tao, mga kapatid, hindi po yun mawawalan ng saysay. Because God's judgment is a righteous judgment. Tignan po natin ang point number 1. From verses 4 to 7, number 1, God's judgment on the enemies of believers. Tignan po natin yung paghahatol ng Diyos sa mga kaaway ng mga mananampalataya. Let's read verses 4 to 7. Sabi ng mga talata, therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring. Dito makikita natin na proud si Pablo sa mga mananampalatayang ito. Bagamat mga baby Christians pa lamang sila, dumanas na sila ng katakot-takot na persecution, pero nanatili silang matatag. Nag-endure sila, nagpatuloy sila. Ibig sabihin, hindi sila nagpadaig sa mga pagsubok.
nanatili silang tapat kay Kristo, nanatili silang sumusunod kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, we boast about you in the churches. Now, in verse 5, sabi niya, this is evidence of the righteous judgment of God. Yung kanila daw steadfastness and endurance ay patunay na matuwid ang hatol ng Diyos. Pagpapatuloy po niya that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering. Yung inyong mga paghihirap, sabi ni Pablo, patunay na karapat-dapat nga kayo sa kaharian ng Diyos. Verse 6, ito yung sinasabi ni Pablo, na judgment of God on the enemies of believers. Sabi ng verse 6, since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. Alam niyo po mga kapatid, Paul considers the endurance and the faith of the Thessalonian believers in the midst of persecution as the evidence that the judgment of God is righteous, because their patience and hope in the midst of suffering is a strong indication that they are true members of the kingdom of God. Isa palang ebidensya din, mga kapatid, yung pananatiling matatag at pananatiling tapat sa kabila ng mga kahirapan. Isa palang indikasyon yun na ang isang Kristiyano o ang isang tao ay tunay na mananampalataya kapag nananatili siyang matatag at tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Either persecution or some other form of trials and testing, kapag ang isang Kristiyano ay nananatiling matapat kay Kristo at nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. In other words, nananatili siyang uncompromising sa kanyang paniniwala sa Ebanghelyo. Pagpapakita na ang tao na yon ay tunay na mananampalataya. Ang isang taong hindi tumatalikod sa Diyos sa kabila ng kanyang mga paghihirap at pagdurusa ay masasabi nating isang tunay na Kristiyano. At dahil doon, nagkakaroon siya ngayon ng comfort and encouragement. Ibig sabihin, nabibuild up ngayon ang kanyang pananampalataya. Kasi siya mismo, nare-realize niya, totoo ang aking pananampalataya. At tapat ang Diyos kasi pinoprotektahan niya ako. Hindi man sa mga pagsubok, pero pinoprotektahan at iniingatan ng Diyos ang aking pananampalataya upang hindi ito mawala sa Kanya. You see, the Apostle Paul also affirmed that they are suffering by giving them the assurance that God's judgment will not evade those who are persecuting them. Ano pa yung sinabi ni Pablo sa kanila? Huwag kayong mag-alala. For now, people are persecuting you, and they cannot perhaps appeal to the government kasi even yung gobyerno ng Roma ay laban sa mga mananampalataya. Ang assurance ni Pablo sa kanila, the judgment of God will not evade those who are persecuting them. Parurusahan din ng Diyos ang mga nagpe-persecute sa inyo. In short, God will judge with affliction those who afflict believers. Kung affliction ang ibinigay ng mga tao sa mga mananampalataya, sabi ni Pablo, affliction din ang igagawad na hatol ng Diyos sa kanila. Nangangahulugan po mga kapatid that in this passage, in this text, we can see the rightness and the justice of God's judgment. Marunong ang Diyos, makatarungan ang Diyos. Ibibigay niya ang nararapat na paghatol sa mga
umalipusta, sa mga nagpahirap, sa mga nag-persecute sa kanyang mga anak. Alam niyo po, the Lord is not indifferent to the suffering of His people. Meron pong pakialam ang Diyos sa ating mga dinaranas na pagdurusa. Alam po ng Diyos na nararanasan natin ng mga ganong pagsubok. Nauunawaan tayo ng Diyos sa ating mga paghihirap. In fact, the Lord is with us, His people, in our suffering. Kasama po natin ang Diyos sa ating mga pagsubok at mga pagdurusa. Yan po ang maliwanag na pangako ng Diyos sa kanyang salita. That when we suffer from persecution or when we suffer affliction, the Lord is with us. He is not indifferent to our suffering and to our pain. Paul is certain that God will vindicate His people by punishing their enemies. So ito yung assurance na binigay niya sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Magpatuloy lamang kayo sa inyong pananampalataya. Manatili kayong tapat. Manatili kayong matatag. Sapagkat parurusahan ng Diyos ang inyong mga kaaway. And this judgment on the enemies of believers will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven as the powerful King who will crush His enemies and will establish His kingdom for His people. Kailan ba mangyayari ito? Siyempre, sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nga po sa Biblia, dinidescribe ang second coming ni Jesus bilang ating blessed hope. Kasi po, sa muling pagbabalik ni Jesus, itatama po niya ang lahat ng mali sa ating mundo. Lahat ng mga masama ay kanyang parurusahan. Lahat ng mga bagay na hindi tama ay kanyang itutuwid. Kanyang babaguhin ang buong sannilikha, maging tayo na mga mananampalataya. He will make all things new. And that is our blessed hope. Sabi po ni Warren Wiersbe sa kanyang commentary, one day, Jesus Christ will turn the tables and the wicked will suffer while the believers are rewarded. Our Lord never promised us that life here would be easy. In fact, He thought that we would have to face difficulties and fight battles. But He also promised a future reward for all who were faithful to Him. Panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos sa atin. Sapagkat napakaganda ng sinabi ni Dr. Warren Wiersbe na merong paghahatol na gagawin ng Diyos sa mga kaaway ng kanyang mga anak at meron siyang mga gantimpala na igagawad sa kanyang mga anak. Lalong-lalo na ang kanyang mga anak na mananatiling tapat sa kanya sa kabila ng kanilang mga pagdurusa. So mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo sa ating pananampalataya. Madalas hindi natin maunawaan bakit pinahihintulot ng Diyos yung mga pangyayari sa ating buhay na napakahirap at napakasakit. Bakit kailangan pang merong isang malakas na bagyo na mananalanta sa atin at pwedeng kumitil ng madaming buhay? We do not understand why God would allow such a terrible calamity. Pero ang panawagan po sa atin ay hindi malaman ang mga pinakamalalim na plano ng Diyos kung bakit niya pinahihintulot ang mga bagay-bagay. Ang panawagan sa atin ng Biblia ay sa kabila ng hindi natin pagkaunawa, ay manatili tayong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. And that faith, that trust in the Lord will be rewarded. Bakit po? Because God
is a righteous God. Let's go to point number 2. Tignan naman po natin yung God's judgment on the evaders of the gospel. God's judgment on the evaders of the gospel. Sabi po ng verses 7 hanggang 10. Let read again verse 7. Sabi, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. Verse 8, dinescribe ni Pablo kung paano ibabagsak ng Panginoong Yesus ang kanyang hatol. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So, dinescribe ni Pablo, sino yung tatanggap ng parusa ni Jesus? Una, sa mga naunang talata from verse 4 hanggang verse 7, parurusahan ni Jesus ang mga nag-persecute sa mga mananampalataya. In verses 7 hanggang 8, dinescribe naman ni Pablo kung sino yung tatanggap ng hatol ni Jesus sa muli niyang pagbabalik. Sino daw po yung mga yon? Yung mga hindi kilala ang Diyos at yung mga hindi sumunod. Those who do not obey the gospel of Jesus Christ. Ano yung mangyayari sa kanila? Verse 9 and 10, sabi, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. When He comes on that day to be glorified in His saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. Napaka-prominent nung tema ng second coming sa mga talata na to. Kasi yun naman talaga yung tema ng 1 and 2 Thessalonians. Ayon kay Pablo, the Lord will give relief to His suffering people by inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of Jesus Christ. Di ba sabi din ni Pablo, sabi ng Diyos, anong pangako ng Diyos? Vengeance is mine. Yan ang pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. That's why we do not need to put justice into our own hands. Kaya nga tinatawag tayo ng katotohanan na to na magtiwala sa Diyos. Maging yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. And in these verses, naging specific si Pablo. God will punish, Jesus will punish those who do not obey God. Or those who do not know God and who do not obey the gospel of Christ. Yung mga unbeliever, yung mga hindi Kristiyano, yung mga unrighteous people, they will be punished by Christ. These people are the evaders of the gospel because they do not want to obey it. Ayaw nila ng ebanghelyo. Ayaw nila ang salita ng Diyos. Ayaw nila kay Kristo. Sa kanilang pagtanggi sa salita ng Diyos, sa kanilang patuloy na pag-reject sa gospel, hahabulin pa din sila ng banal at matuwid na hatol ng Diyos. Ano po ba yung ibig nating sabihin ano ba yung ibig sabihin ng sinabi niya dito na those who do not obey the gospel? Ano bang ibig sabihin ni Pablo doon? Ang ibig niya lang sabihin doon, mga kapatid, the people who do not obey the gospel are those people who are persistent in their rejection of the gospel. Ayaw nilang sumampalataya kay Jesus. Ayaw nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Siguro po, meron kayong mga karanasan dito, no? Na yung taong ang daming beses mo nang shinera ng gospel, pero ang tigas ng kanyang puso. Ayaw niyang sumampalataya, ayaw niyang makinig. Yung mga ganong tao, sila po yung mga taong sinasabi ni Pablo dito that do not obey the gospel.
Ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ayaw nilang maniwala na kailangan nila ng pagliligtas ni Kristo. Ayon sa kanila, hindi naman kami makasalanan. Hindi naman kami nagnakaw ng bilyong-bilyong piso. Hindi naman kami pumaslang ng mga tao. We do not need a Savior. We can make our own way to heaven without the gospel. Pero ang kanila pong pride ang magiging dahilan din ng hatol ng Diyos sa kanila. Accordingly, these people who do not know God and do not obey the gospel of Christ are the same people who are persecuting the believers in Thessalonica. Itong mga ayaw sumunod sa Ebanghelyo, ayaw magpasakop sa Diyos, sila din yung mga taong nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Sila din yung mga tao na ayaw o galit sa mga Kristiyano. Ganun naman po talaga, hindi ba? Yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga tumutuligsa sa ating pananampalataya, yung mga nagagalit sa atin dahil tayo yung mga tagasunod ni Kristo, sila din yung mga tao na ayaw kay Kristo, kaya ayaw nila sa atin. Ayaw nila sa atin kasi ayaw nila kay Kristo. And therefore, they are persistent in their rejection of the gospel. You see, the enemies of Christians are also the enemies of the cross of Christ. Madaming kaaway ang krus ni Kristo. Madaming kaaway ang ebanghelyo ni Kristo. At lahat ng mga ayaw kay Kristo, lahat ng mga kaaway ni Kristo ay kaaway din ng mga mananampalataya. Hindi po nangangahulugan na makikipag-away tayo sa kanila, pero sila yung umaaway sa atin. Pero ang lagi nating tugon ay pagmamahal at pagpapasensya sa kanila. Bakit ganon ang tugon natin sa kanila? Kasi meron tayong pangako na mapanghahawakan, na hahatulan sila ng Diyos. At ang paghatol ng Diyos sa kanila ay isang matuwid na paghatol. Paul described in our text the punishment of the wicked and the righteous. Ano ba yung punishment nila? According to Paul, these people will suffer eternal destruction as their punishment for their wickedness and disobedience to the gospel. Sabi pa ni Pablo, they will be away from the good and blessed presence of the Lord. Tignan po natin, ano ba yung ibig sabihin ni Pablo sa mga sinabi niya dito? They will suffer eternal destruction away from the presence of the Lord. Yun pong salitang distraction na ginamit ni Pablo dito, the term distraction as applied to human beings in the New Testament signifies ruin and perdition. Even itong mga salita na to na nagtuturo sa atin kung ano ang ibig sabihin ng distraction, nagto-communicate na wawasakin talaga sila ng Diyos. They will suffer perdition, eternal perdition. Anong ibig sabihin yan? Sa New Testament, ang ibig pong sabihin yan is the utter loss of blessedness and all that is good and desirable. Ulitin ko po, it is the utter loss of blessedness and all that is good and desirable. Ibig sabihin, they will suffer this kind of destruction. Kapag nasa impyerno na sila, lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay, mawawala sa kanila. Ibig sabihin, walang pag-asa. Sabi po ng isang author, yung mga nakasurvive daw doon sa mga concentration camp during the Nazi regime nung World War II,
Nakasurvive sila, hindi dahil na-torture sila, hindi dahil ginutom sila, sinaktan sila. Nakasurvive daw sila kasi meron silang pag-asang pinanghahawakan. Nakasurvive sila kasi pinanghahawakan nila yung pag-asa na balang araw, makakalaya sila at magagawa nila yung mga dapat nilang gawin. They are clinging to that hope, and therefore that hope sustained them even in the midst of torture. Pero itong mga ibubulid sa impyerno, itong mga tao that will suffer destruction, mawawala yung ganung kaisipan sa kanila. Mawawala lahat ng mabuting kaisipan, lahat ng mabuting bagay, lahat ng mga bagay na gusto ng isang tao para maging makahulugan ng kanyang buhay, mawawala lahat yun sa kanila. Para po mas maunawaan natin, and I do not mean to belittle yung mga nagsasuffer po ng mga merong mental condition. Yung mga nagsasuffer ng depression and anxiety. Di ba torture sa kanila yon? Wala silang dahilan para mabuhay. They do not have the drive to continue on in living. Kaya madami sa kanila nagkukommit ng suicide. Hindi po natin minamaliit ang kanilang kalagayan, pero ganong klaseng kondisyon ang mararanasan ng mga taong parurusahan ng Diyos. Bakit po ganon? Because hell is the place of utter darkness and the absence of God in His mercy and goodness. Wala ang Diyos sa impyerno, sa kanyang kabutihan at sa kanyang kahabagan. But God is in hell in the presence of His terrible wrath and indignation. Sabi ng iba, wala na daw yung presensya ng Diyos sa impyerno. I beg to disagree. Nandun pa rin ang presensya ng Diyos in hell, but not His goodness, not His mercy, not His gentleness. In hell, the presence of God will be His terrible wrath and holy indignation. And you do not want to be in that place with God's wrath and indignation. Yon ang mararanasan ng mga tao na to na parurusahan ni Kristo. Those people who do not know God and who do not obey the gospel of Jesus Christ. Ang grabe po ng magiging kalagayan nila. At sabi ni Pablo, ganon ang parusa na igagawad ng Diyos sa mga umaalipusta sa inyo, sa mga taong nagpe-persecute sa inyo. Kaya po mga kapatid, this is the punishment that awaits all unbelievers and wicked people who refuse to humble themselves before the King of all creation, the Lord Jesus Christ. This is what awaits the enemies of the cross of Christ. Ito ang naghihintay sa lahat ng mga hindi mananampalataya, sa lahat ng mga unbeliever, sa lahat ng masasamang tao. Ito ang naghihintay sa kanila. Parurusahan sila ng Diyos. At the end of the day, tayo po na mga mananampalataya, we will get justice. So Paul concludes this section of our text by focusing on the glory that the Lord will get from His people in the execution of His judgment against the unbelieving people. Sabi ni Pablo, sa paghatol ng Diyos sa mga masama, sa paghatol ng Diyos sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa paghatol ng Diyos sa mga ayaw sumunod sa Ebanghelyo, sabi ni Pablo,
Christ will get the glory from His people. Bakit po ganon? Kasi masasaksihan ng mga mananampalataya kung paano igagawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa mga masama. And when they see that, they will give glory to God. We will give glory to God kapag binabanan niya ang kanyang matuwid na hatol laban sa mga masasama. According to verse 10, all believers will marvel and will glorify God for the righteousness of His judgment. All believers will glorify God for the righteousness of His judgment. Sabi ni Paul Washer, the moment a sinner stepped into hell, all heavens and all creation will shout for glory to God because He punished that sinner. Ganon ang magiging epekto kapag nakita ng mga mananampalataya ang paghatol ng Diyos sa mga masasamang tao. Sabi nga po ng isa pang pastor, God will get the glory either in your redemption or in your destruction. Ang tanong lang, alin ka doon? Will you glorify God in your redemption? Or God will glorify Himself in your destruction in hell? Either way po mga kapatid, ang maluluwalhati pa din ay ang Diyos. Sa mga tunay na mananampalataya, ito ang pinakamataas na hangarin ng kanilang puso. Ang maluwalhati ang kanilang tagapagligtas sa kanilang kaligtasan at maluwalhati ang kanilang tagapagligtas sa kaparusahan ng mga makasalanan at lahat ng masama. On that day, at the return of Jesus Christ, all people, including the wicked and the unbelievers, will acknowledge and will confess that God is right to bring down His judgment against all wicked and evil people. Pati yung mga hindi mananampalataya, pati yung mga masasamang tao, makikita nila. They will have no choice but to see the righteousness of God's judgment. Makikita nila at mag-a-agree sila, tama ang hatol ng Diyos. Kaya lang, for those who do not obey the gospel, for those who did not obey the gospel, it will be too late for them. Ngayon, mga kapatid, nakikita natin yung urgency ng pag-share ng gospel sa mga taong wala pa kay Kristo, na hindi pala dapat gawin nating biro kasi ito yung naghihintay sa kanila. And now tayo na mga mananampalataya, we must proclaim the gospel to them. We must preach Christ to them kasi maliban sumampalataya sila kay Kristo, wala silang pag-asa. At ang naghihintay sa kanila ay ang ganitong kapahamakan. The righteous judgment of God will be seen for what it really is. The holy wrath and the holy indignation of a holy God. Let's go to point number 3 and our last point. God's judgment for the encouragement of the saints. God's judgment for the encouragement of the saints. Verses 11 hanggang 12. Sabi ni Pablo, to this end, we always pray for you that our God may make you worthy of His calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by His power, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Now, yung verse 11, gusto ko po yung pagkaka-translate ng NIV sa verse 11. Sabi po ng verse 11 from the New International Version, sabi, with this in mind, referring to the judgment of God,
With this in mind, we constantly pray for you, that our God may count you worthy of His calling, and that by His power, He may fulfill every good purpose of yours, and every act prompted by your faith. Sa madaling salita, mga kapatid, the basis of Paul's prayer for the confirmation of the faith of the Thessalonians and their growth in faith is the judgment of God. So, inangkla ni Pablo yung kanyang panalangin para sa paglago ng mga mananampalataya, para sa pagtibay ng kanilang pananampalataya, inangkla yun ni Pablo sa judgment ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, yung righteous judgment pala ng Diyos ay magdadala ng encouragement sa mga mananampalataya para mas lalo silang lumago sa kanilang pananampalataya at para mas lalo silang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Because the judgment of God is righteous, believers are encouraged to build their faith and to devote themselves to good works. It means that God's judgment of the wicked is the source of the encouragement of the persecuted and confused believers in Thessalonica. Kaya magpapatuloy sila, kaya tatatag sila sa kanilang pananampalataya, kaya lalakas ang kanilang loob sa kabila ng kanilang mga pagsubok dahil merong hatol ang Diyos na matuwid. Yon ang kanilang panghahawakan para manatili silang matatag. Yon ang kanilang panghahawakan para manatili silang nakatayo at patuloy na naninindigan sa kanilang pananampalataya. Paul assured the Thessalonian believers that in light of the righteous judgment of God and in answer to the prayer of Paul for them, God, who is righteous, will make them worthy of His calling and fulfill every good thing in them as believers. Ibig sabihin, habang dumaranas sila ng pagsubok, habang pinipersecute sila, pinipreserve ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, makakaasa ang mga Kristiyano na anuman ang pagdaanan natin sa buhay, anuman pagsubok ang pagdaanan natin, i-persecute man tayo ng mga tao, ang ating kasiguraduhan, ang encouragement ng salita ng Diyos sa atin, iingatan ng Diyos ang ating pananampalataya. Ibig pong sabihin, mananatili tayong Kristiyano hanggang sa muling pagbabalik ni Hesukristo. Ibig sabihin, bukas, paggising natin, Lord willing, mananampalataya pa rin tayo ni Jesus. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa pag-preserve ng Diyos sa ating pananampalataya. You see, mga kapatid, even trials, persecution, and confusion can be used by God for our growth. Naniniwala ba tayo doon? O kaya, tanggap ba natin yon? Na alam mo yon, yung mas lalago ka pala sa pananampalataya kapag sinusubok ka ng Diyos. Mas tatatag ka pala sa pananampalataya kapag dumaranas ka ng pagsubok. That is the teaching of the Bible. I know, mahirap pong tanggapin yon, pero kapag binalikan ninyo ang inyong mga past trials, looking back, at kung ano na ngayon ang inyong maturity in the faith, makikita nga ninyo na tama nga ang sinasabi ng Biblia. Mas matatag na ang pananampalataya natin ngayon. Praise God. Because in His perfect and infinite wisdom, hinayaan niya na dumanas tayo ng mga pagdurusa
upang mas lalo tayong maging matibay sa pananampalataya. And as we grow in our faith, as we become more matured in the exercise of good works, even when faced with trials, the Lord Jesus Christ will be glorified. After all, yun naman ang nais natin, ang parangalan si Kristo na ating manunubos at ating Panginoon. That's why we need to see the judgment of God as our motivation to continue in doing the things that will give glory to the Lord. Magpatuloy lamang po tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Magpatuloy lamang po tayo na manatiling tapat sa gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa kabila ng mga discouragement sa paligid. Because God will get the glory. And eventually, He will reward our good works and He will reward our ministry. All we need to do is, alam mo yun, yung just trust the Lord. Hindi nangangahulugan na wala tayong gagawing mga plano. Ang ibig lang sabihin, kapag ginawa na lahat natin ang plano natin, we will trust the Lord that He will prosper our plans. At kapag hindi nangyari yung mga bagay na inaasahan natin, leave it to God. That is what we mean to trust in His sovereignty. Kasi ang katotohanan, meron talagang mga bagay that is beyond our control. But since God is sovereign, we can trust Him completely and absolutely. So God is sanctifying us whenever He allows us to go through afflictions. We may not yet see His judgment on those who afflicts us, but we can be sure that at the revelation of Christ, He will vindicate us. Makakaasa po tayo. Sabi nga ng mga Pilipino, sa atin pa din ang huling halakhak. Let me close, mga kapatid. God's righteous judgment is a guaranteed future reality that brings ultimate relief and vindication to His suffering people, while bringing eternal justice upon those who reject Him and His gospel. So ano yung mga lesson po na ating iti-take home? Let me give you 3 lessons or 3 reflection from our sermon. Number 1, suffering is a sign of God's righteous judgment, a purifying process that makes believers worthy of His kingdom. Anong ibig nating sabihin dyan? Ibig sabihin, mas nagiging malakas at matatag ang ating assurance na bahagi tayo ng pamilya ng Diyos, na papasok tayo sa Kanyang kaharian because of God's righteous judgment. Pangalawa, endure hardship with faith, patience, and steadfastness, trusting that our suffering has a purpose and will result in future glory. Magtiyaga lang po tayo. Magpasakop sa Diyos. Manatiling nagtitiwala sa Kanya kahit hindi natin nauunawaan. Because in the end, God will reward our perseverance. Bakit niya i-reward ang ating perseverance? Because His judgment is righteous. And number 3, live a life that glorifies the name of the Lord Jesus Christ, not for our own sake, but for the sake of His name. Sabi nga ni Pablo sa kanyang ibang mga panulat, whether you eat or whether you drink, do it all for the glory of God.
Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil napakasarap pakinggan ng inyong pagtuturo. Napakayaman ng mga salita mo. Talaga po namang nagsisilbing kalakasan sa aming mga kaluluwa. Lord, thank you for feeding us with your word this morning. Ito po talaga lamang ang aming mapanghahawakan sa mga pagsubok namin at mga pagdurusa. Once again, Lord, we pray in the light of this super typhoon na mas lalo naming kayong asahan, mas lalo naming kayong pagkatiwalaan, mas lalo kaming maging mapagpakumbaba before you and acknowledge your sovereignty. You are the mighty, the almighty God, the exalted God of Christianity and of the Bible. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na magbigay sa amin ng katatagan ng mga salita mong ito. Sa mga confusion po namin, sa mga pagsubok po namin na dinaranasan ngayon, na hindi namin masabi pa sa aming mga kapatid, kayo po, O Diyos, ang nakakaalam nito. You know our silent battles, our struggles, our doubts. Address them all, Lord, through the lens of the gospel, through your word na buhay at maaasahan. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na nandirito. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa inyo. Puspusin mo sila ng kagalakan at kaligayahan na nagmumula sa inyo. Upang nang sa ganon maranasan nilang tuluyan ang katotohanan ng inyong presensya at ng comfort na nagmumula po sa banal na Espiritu. We praise you, we honor you, we glorify you. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen.